Dahan-daang inilapag ni Du ang isang tumpok ng mga libro sa mesa, nag-alok ng isang masayang ngisi habang nagmumungkahi. Sige na, tapos na ang break. Trabaho na tayo. Nang makita ang tumpok ng mga libro, hindi napigilan ni Mungkang na bumulalas. Iyan pala ang daladala mo sa bag mo. Nagdilim ang mukha ni Baton. Napasimangot siya, masyadong marami sa mga ito ang may kinalaman sa pamilyang Namgang. Pagkatapos ay nagbigay siya ng utos. Namgang Jan, kailangan mong imbestigahan ang kalagayang pinansyal ng Shaolin Temple at ang pinakamataas na halaga ng puhunan na maaari nilang hiramin sa mga nakapaligid na teritoryo. Nagtanong si Namgang Jan nang may mapanuyang ngisi. Gusto mong makatuklas ng ilang lihim nang hindi nabubunyag ang iyong pagkakakilanlan. Tama ba ako? Tumango si Du. Eksakto. Nagpatuloy si Namgang Jan nang may tusong ngiti. Ang Beggars, Clan, angkan ng mga pulubi, ay napakabilis kumuha ng impormasyon, pero isa sila sa 5 pangunahing sekta gaya ng Shaolin, kaya malaki ang posibilidad na tumagas ang ating mga plano. Nagtaka si Du, kaya, anong alternatibo? Iyan ay nag-iiwan sa ibang mga angkan, na pawang mga matatakaw na mercenary, patuloy ni Namgang. Ang tanging tunay na opsyon natin ay ang lower 5 sects, pero mangangailangan ito ng bundok ng pera para makuha ang panig nila. Dinukot ni Do ang kanyang robe, may kampanteng ngiti sa mukha. Ang pera ang isang bagay na hindi natin kailangang ipag-alala. Ipinakita niya ang isang gintong token, sabay paliwanag, dahil ipinahiram sa atin ni Jiang Man ang Master Medallion ng World Merchants Guild. Napasigaw si Namgang Jan, ang matandang iyon, si Jiang Man ay talagang mapagbigay. Nagsimulang magbigay ng mga gawain si Du. Alamin mo ang lahat ng kaya mo tungkol sa black market sa daan mo papunta sa lower 5 sects. Ito ang sentro ng bawat transaksyon sa martial world. Tinanggap ni Namgang ang utos. Ituring mo nang tapos. Pagkatapos ay lumingon siya sa dalawa pa upang ibigay ang kanilang mga assignment. Big Nose, Pango, sumama ka kay Namgang Jan at magbigay ng backup kung kinakailangan. Baldy, ikaw naman ang magbantay sa Shaolin Temple. Alamin mo kung ano ang pinaplano nila. Sumagot ang dalawa mula sa Dong Thon, copy po. Naguluhan si Baton. Batang Panginoon, ano ba talaga ang balak mong gawin sa Shaolin Temple? Pinag-isipan ni Du ang tanong. Ano ang plano ko? Pagkaraan ng ilang sandali, nagpakita siya ng isang nakakalokong ngisi. Gumawa ng money sign gamit ang kanyang mga daliri at commandant. Lolooban ko ang bodega ng Shaolin Temple. Samantala, sa training grounds ng Shaolin Temple, umaalingaw sa hangin ang malalakas na ki. Napakaraming disipulo ang walang humpay na nagsasanay sa ilalim ng pangangasiwa ng abot. Lumapit si Abot Mingshi habang nagmamasid si Hiyong. Napakagaling. Silang lahat ay nagsasanay ng may malaking kasipagan. Nang makita siya, lumingon si Mingshan at pinagdikit ang kanyang mga kamay. Pagbati, nakatatandang kapatid. Tumango naman si Mingshi bilang tugon. Nagpakapagod ka, kapatid. Maayos ba ang paghahanda para sa tournament ng 4 na hari? Sumagot si Mingshan ng may ngiti. Gaya ng nakikita mo, mayroon tayong ilang pambihirang talento sa hanay ng mga disipulo ng 3 henerasyon. Itinuro niya ang isang disipulo na namumukod-tangi sa karamihan, na nagpapakawala ng isang suntok na napakalakas kaya ang disipulo sa tabi niya ay napaatras sa gulat. Ipinakilala siya ni Mingshan. Iyan ay ang disipulo ng 3 henerasyon, si Li Quan. Matapos niyang makuha ang titulo ng Little Fist King sa tournament na ito, mababawi na rin natin sa wakas ang Tranlong na ninakaw ng NC. Gayunpaman, ang batang lalaki ay nanatiling nakatutok lamang sa kanyang pagsasanay. Mukhang tuwang-tuwa si Mingshi. Tama iyon. Kasama si Li Quan sa ating panig, wala tayong dapat ikatakot, dagdag ni Mingshan. Kung ipagpapatuloy niya ang bilis na ito, tiyak na malalampasan ng batang iyan ang dating abot. Pagkasabi pa lang ng mga salitang iyon, na-realize niya na nagkamali siya ng nasabi. Paglingon niya, nakita niyang bumubulwak ang mga ugat sa makinis na ulo ni Menchi habang ikinukuyom nito ang mga kamao sa galit. Sinasabi mo ba sa akin na umaasa ka pa rin sa lintik na kutob mo na iyan? Wala bang saysay sa iyo ang lahat ng hirap na dinanas ng ating Shaolin Temple kamakailan? Nagmamadaling pinagdikit ni Minthian ang kanyang mga kamay.
Amitabha, ang disipulong ito ay naging makitid ang isip. Pinaalalahanan siya ng Abbot, itigil na ang mga nakakalitong kaisipang ito. Mas mabuting ituon mo ang iyong espiritu sa pagsasanay sa mga disipulo ng ikatlong henerasyon. Ang hinaharap ng Shaolin ay nakasalalay sa mga batang iyon. Inulit ni Min Tian, Amitabha. Bigla, mula sa labas, pumasok si Min Tam, sumisigaw ng isang urgent report. Mabilis na nagtanong ang dalawa kung tungkol saan ang gulo habang ang batang Panginoon ay hingal na hingal, ubos na ubos ang hininga. Nagmamadali niyang ipinaliwanag na ang 7 Supreme Demon Subduing Arts ay lumitaw sa black market. Dahil dito ay natigilan ng Abbot, ang kanyang buong katawan ay nagsimulang manginig sa hindi mapigil na galit. Sa likuran niya, ang kanyang nakababatang kapatid ay napabulala sa kaba. Hindi ba't iyan ang lihim na manual mula sa 10 Shaolin Absolutes na nawasak noong pag-atake ng Demon Cult? Sigurado ka ba? Inilagay ng disipulo ang kamay sa kanyang dibdib at kinumpirma, sigurado po ako. Nakita ko ito sa sarili kong mga mata. Agad na umungol ang Abbot, ipatawag agad ang konseho ng mga elder. Sa sandaling iyon, naisip niya sa sarili, sinasabi nila na ang kapangyarihan ng 10 absolutes ay katapat ng mga techniques na nakatala sa maalamat na 72 Supreme Arts. Ipinapasa lamang ito sa mga direktang disipulo. Noong sumalakay ang Demon Cult, ang lahat ng nakakaalam nito ay namatay, at ang sining ay nawala sa panahon. Gayunpaman, bulong-bulungan lang iyon. Tiyak na may ilang nakaligtas na nagpasa nito. Napuno siya ng determinasyon. Kailangan ko itong mahanap bago ito mapunta sa kamay ng iba. Napakaraming monghe ang nagmamadaling lumabas ng napakabilis. Hindi nila alam na pinapanood sila ng isang matanda, na nagmamadaling bumalik upang ipaalam sa kanyang mga tauhan. Ang 4 na dakilang Vajras ay umalis na sa bundok. Nang makita ito, nagpakawala siya ng isang malaking tawa. Kumagat na ang isda sa pain. Mabilis siyang lumingon sa kanyang vice strategist. Kaya ito pala ang iyong gawa. Nakuha nila ang lihim na manual sa pamamagitan ng lower 5 gates sa black market. Gaya ng sinabi mo, Batang Panginoon. Ang bawat kopya ay nabenta sa halagang 50,000 silver taels. At hinati natin ito gaya ng napagkasunduan natin. Ang black market ay makakakuha ng 20,000 taels. Tayo ay 20,000, at ang lower 5 gates ay 10,000 taels. Pagkatapos ay ibinalibag niya ang 2 payment slips sa mesa, 20,000 taels. Ito ang ating parte. Lantad na lantad ang kanyang matako na ekspresyon habang hawak ang mga slip. Kayo ang pinakamagaling. Ang dalawang matanda ay tumingin ng may inis na mukha. Mukhang normal na sa kanila ang ganitong tanawin. Napakamatakaw sa pera. Kaya, ano ang susunod na bahagi ng ating plano? Ang mukha ng vice strategist ay seryoso habang sinisiguro sa lahat. Manatiling kalmado. Ang lahat ay tumatakbo ng eksakto sa ayon sa plano. Sa Shaolin Temple naman, nanginginig ang mga kamay ng Abbot habang hawak ang lihim na manual. Ito na nga ba talaga ang dakilang kapangyarihan ng Tri-Absolute? Isa sa mga maalamat na Shaolin 10 Absolutes. Tuwang-tuwa ang ibang mga monghe. Salamat sa pondo ng Abbot, mabilis nating nakuha ang 2 sa mga manual sa halagang 100,000 silver taels. Napakagandang swerte. Eksakto namang may isa pang disipulo ang nagmamadaling pumasok upang maghatid ng urgent report sa Abbot, ang mukha ay nagniningning. Tikhim ni Menchi, siya na naman. Alam ko na, hindi ba ang manual ay narito na sa aking kamay? Ngunit umiling ang disipulo, Sir, hindi po tungkol sa isang iyan. Ipinahayag ng disipulo na nahanap nila ang iba pang 8 volume ng Shaolin 10 Absolutes na nakakalat sa buong merkado. Nang marinig ito, laking gulat ni Menchi na tila lumiliit ang kanyang mga mata, nagiging mas maliit pa kaysa sa suot niyang hikaw. Nagsalita ang mahinahong si Min Tian upang mamagitan. May kakaibang nangyayari rito. Ang pagkakataon ay maaaring mangyari ng minsan, pero imposibleng maulit ito ng pangalawa o pangatlong beses. Sumang-ayon ang isa pang monghe, dagdag pa, tama. Halatang may nagmamanyobra nito mula sa anino. Tumango ng seryoso si Menchi. Iyan din ang iniisip ko. Nang makitang nagkakaisa na silang lahat, nagsimula silang magmungkahi ng hakbang. Sa ganitong kaso, dapat tayong
ngunit mabilis silang pinutol ni Menchi. Gayunpaman, kahit kaninong Pokemon man ito, ang sitwasyon mismo ay masyadong maganda para maging totoo. Ang pagbabalik ng Shaolin Sampung Absolute sa kanilang tamang lugar ay napaka-importante. Sabi niya, kumunot ang kanyang noo, ang boses ay malalim sa pag-iisip. Ang gawaing ito mismo ay walang dalang pinsala sa Shaolin. Kung makakatuklas ako kahit ng bahagyang bakas ng masamang balak o puot, tatalikuran natin ang mga manual na ito, kahit pa ang mga ito ang tunay na artikulo. Pero sa ngayon, hindi natin basta-basta pwedeng baliwalain ang natitirang mga volume. Ano ang halaga ng pilak kung ikukumpara sa halaga ng kumpletong Shaolin Sampung Absolutes? Lumingon si Menchi sa kanyang assistant at nagtanong, magkano pa ang natitira sa atin? Report ni Minten, kagagastos lang natin ng 100,000 silver taels, kaya mayroon na lang tayong 200,000. Upang mabili ang lahat ng 8 scrolls, kakailanganin natin ng karagdagang 400,000 silver taels. Kung kukuha tayo ng pondo mula sa ating mga lay disciples sa Henan, dapat ay sapat na ito. Iwinasiwas ni Menchi ang kanyang kamay ng may pinalidad. Kunin ang bawat huling piraso ng Shaolin Sampung Absolutes at iuwi ang mga ito. Sina Minten at ang mga disipulo ay humarurot na parang bugzo ng hangin habang si Dongdan ay sumagot lamang ng, masusunod po. Pinanood sila ni Minten na lumisan, isang kaisipan ang umaalingaw-ngaw sa kanyang isip. May hindi tama rito. Tila may nakakaalam ng eksaktong maximum budget na kayang gastusin ng Shaolin at sinamantala ito. Pero wala tayong choice kundi tapusin ito. Sinubukan niyang kumbansihin ang sarili. Baka nag-iisip lang ako ng masyado. Gayunpaman, para sa isang tao na nakakaalam ng kalagayan ng Shaolin ng ganoon kalalim, na may ganoong pag-unawa sa sitwasyon ng mga lay disciples upang may sigawa ang planong ito ng walang kapintasan, kaya ba talaga ng isang outsider iyon? Sa ang mukha ni Baton ay kasing puti ng multo, bumubulong, hindi ko alam kung tama ba ang ginagawa ko. Si Diseo, habang hawak ang kanyang conical hat, ay natawa at nagtanong, kinakabahan ka na ba, matanda? Hindi ba't panalo ang lahat dito? Mababayaran tayo at mababawi ng Shaolin Temple ang lihim na manual na desperado nilang makuha. Masayang sumingit si Namgang Jan. Sige na, oras na para kumilos tayo. Nailatag na natin ang bitag kung saan nagtitipon ang mga isda. Ang ibig sabihin ni Diseo sa isda ay ang mga pagod na disipulo ng Shaolin na nagtitipon ng mga manual para sa kanilang sekta. Pagkatapos, habang hawak ang isang balot na tela, ngumisi siya. Ngayon, ihagis na natin ang pain at bingwit itong malaking isda. Inabot ni Menchi ang kamay, nanginginig ang boses. Sa wakas, ang Shaolin Sampung Absolutes ay nagbalik na sa Shaolin. Kinuha niya ang manual mula sa mga kamay ng hingal na si Mintam. Pinuri sila ni Menchi. Kayong mga disipulo ay nagpakapagod. Mula ngayon, magiging napakabisi natin sa pagpili ng bagong Shaolin Sampung Absolutes. Kung kikilos tayo ng mabilis, sa loob ng 2 taon sa tournament ng 4 na hari, kung saan ang buong martial world ay nagtitipon, muling masasaksihan ng mundo ang kaluwalhatian ng Shaolin Sampung Absolutes. Nang marinig ito, ang mga disipulo ay sumigaw ng sabay-sabay, masusunod po. Bigla, isang estranghero ang lumitaw, ang mukha ay tuluyang nakatago ng isang sombrero. Hingal na hingal siya. Habang tinatapik ang sariling sumasakit na likod, sabi niya, siguro ay wala na ako sa kondisyon. Pagpunta pa lang dito ay pinagpapawisan na ako ng balde-balde. Tinuya siya ng taong nasa tabi niya, hindi ba nag-alok ako na tulungan ka? Nagsimulang mag-away ang dalawa, parang kailangan ko ang tulong mo. Ang biglaang gulong ito ay labis na ikinagulat ni Menchi. Isang disipulo ang humakbang pasulong upang harangan ang kanilang daan. Amitabha Buddha, ito ang daan patungo sa panloob na monasteryo. Hinihiling namin na gamitin ng mga peregrino ang gilid na pasukan. Itinukod ng bahagya ni Du ang kanyang sombrero at sumagot. Nang may ngisi, mukhang nasa tamang lugar pala ako. Nais kong humarap sa abot ng Shaolin Temple. Nag-aatubiling humakbang pasulong si Menchi. Ang hamak na munghing ito ang abot ng Shaolin Temple. Maaari ko bang itanong kung anong kailangan mo sa akin, benefactor?